Good evening po ulit sa inyong lahat. God is good. Mali po. Pag sinabi nilang God is good, ang mas tama sabihin mo, sobra-sobra. Amen? Because this is the God that we worship. He is a God of abundance. Kaya nga pag sinabing God is good, sobra-sobra. Ulitin po natin. God is good. Why would anyone stop being good? Bakit merong tao na tumitigil sa pagiging mabuti at mabait? Why would anyone conceal or hide their light? Isa lang po ang dahilan, tandaan niyo ito. Pag ang isang tao, tinatago niya ang kanyang kabutihan, o pag ayaw na niyang maging mabait sa iba, anong dahilan? Nasaktan na siya. At ayaw na niyang masaktan muli. Sinubukan niyang maging mabuti, mabait, pero ano yung napala niya? Napasama pa siya. This is one of the main reasons why people stop being good, kind, or loving. Because once in their life, they have been hurt by being good, kind, and loving to others. Oo nga naman, tignan niyo po yung mga nakasimangot sa inyo. Bakit nakasimangot? Kasi may nasaktan. Kasi may pinagdadaanan na sakit at problema. Amen? What does the Bible tell us? That a cheerful heart brings smile to one's face. Kung may tuwa ang iyong puso, ngingiti ka. Why are you frowning? What is that hurt that you're hiding in your heart? Bakit merong taong ayaw na magpahiram? Kasi minsan, hindi siya binayaran. Naniningil, siya pang masama, siya pang sinisigawan, siya pang tinatakbuhan, siya pang inaaway. Magpapahiram pa ba siya? Hindi na. Bakit merong ayaw tumulong sa kanilang mga kapatid? Kasi inabuso ang kanyang pagbibigay. Kasi naging pabigat dito sa isang kapatid. Inaasa na lang lahat sa kanya. Bakit may estudyante na ayaw mag-aral o tinatamad na? Kasi meron mga iba na disappoint dahil may favoritism ang kanilang mga teacher. Bakit merong tao nawawalan ng amor o pag-ibig sa kanyang asawa? Dahil nasaktan, pinagtaksilan, pinagpalit sa iba. Bakit merong tao ayaw na magsimba, ayaw na magdasal? Kasi tapat na nagdarasal, nagsisimba, ginagawa ang lahat para sa Diyos. Pero hindi pinagbigyan doon sa kanyang prayer request. Hindi mo masisisi ang tao kung itatago niya ang kanyang kabutihan at kagandahang loob. When someone experiences hurts and pains in their life,
You cannot blame them. They hide their light. Pero magandang tanong po yan. Why should we continue being good despite of others being bad to us? Why continue being holy when all that you experience are just sufferings and pain? Ano ang dahilan para ilabas mo pa ang liwanag na binigay ng Diyos? Magandang tanong yan. 3 mabuting dahilan. 3 good reasons. Number 1, because God has been good to you. Bakit magpapatuloy ka sa pagiging mabuti? Kahit na ikaw ay nasaktan na, ikaw ay ginawa ng masama, kasi ang Diyos nananatili siyang mabuti sa iyo. Even if others are bad, God remains good and loving to you. Do everything for God, not for people. Because people will always disappoint us. Why? Because people are not perfect. Whenever I am depressed sometimes with my problems in the parish, I always go back to my experience of how God has been good to me and my family. Pagkapasok ko pa lang po noon sa seminaryo, nawalan na po ng trabaho ang tatay ko. Wala po akong benefactor. Wala pong nagpaaral sa akin. Ang aking mga magulang lang silang nagtaguyod para mapatapos ako sa pagpapari. Yan po ang dahilan bakit nagkabaon-baon kami sa utang. Pero kahit na gaano kahirap ang pinagdaanan namin, hindi namin namalayan na natapos po pala ako. Paano nangyari yon? Kung hindi sa tulong, milagro na galing sa Diyos. Kaya nga po, pag ako ay nalulungkot minsan sa mga ibang problema sa parokya, I always remember how God has been good to me and my family. And I invite you, my dear friends, to do the same. The next time that when darkness surrounds you, remember the love of God in your life. God has given you a light in your life. Do not forget that. And God is always there guiding you in your life. When you feel so depressed, afraid, and burdened by so many things, my dear friends, focus on God's blessing, not on what's missing. Focus on God's blessing, not on what's missing. Look at the Lord, not on your load. Look at the Lord, not on your load. Dahil pag tinitignan mo kung ano yung mga pabigat sa buhay mo, hindi magiging magaan ang iyong pinagdadaanan. That is the first. Do everything for the love of God, and your light will shine forth even in darkness. But secondly, do good in the midst of your sufferings and pain. Why? Because God wants you to grow. God wants you to grow. Gusto ng Diyos na ikaw ay lumago. Gusto ng Diyos na ikaw ay mamunga. Hindi ko po alam kung kayo ay nagtatanim. Pero nung minsan, habang ako po ay nanunood sa TV,
may nakita po akong isang agriculture show. Napakaganda ng kanyang explanation. Kapag tumutubo ang isang halaman, ang unang pagtubo ng kanyang sanga o ng kanyang mga dahon, agad pinuputol. Ang tawag po nila dito, udlot. Nauudlot, pinuputol yung kanyang paglaki. Bakit? Dahil mas nakakatulong daw po ito sa kanyang paglago. Nagiging mas matatag, mas malakas, mas healthy ang halaman. Napakaganda pong paalaala, hindi po ba? Na minsan, kailangan masira ang mga plano mo para magkatotoo ang pangarap ng Diyos sa iyo. Remember that whenever your plans are destroyed, it is because God is creating His dream for you. God is placing His more wonderful, more mind-blowing, more surprising plan and will for your life. Remember that a sign that you will succeed in your life is a great suffering. Ano ang tanda na malapit ka na magtagumpay sa buhay? Yun yung pag marami ng lumalaban sa iyo, naninira sa iyo, marami kang nai-encounter, na hinaharapan na pagsubok. Bakit? Hindi po ba sa pelikula, bago manalo ang bida, binubugbog muna. So, use your pain to become your strength. Use your suffering as a step towards your success in life. Tingnan niyo po sa halaman, na kahit na diligan mo yan ng hindi maganda, maduming tubig, tinatanggap niya. Nakakatulong sa kanyang paglago. May we also do the same. Embrace these mishaps in your life. Accept these unplanned accidents, these problems, these challenges as an opportunity for you to grow. Remember also, my dear friends, that God allows you to experience bad things in order for you to become the person you are meant to be. Kung hindi mo pagdadaanan ang mga pagsubok na yan, hindi ka magiging ang tao na pinapangarap ng Diyos para sa iyo. Di ba, hindi mo makikita ang liwanag kung maliwanag. You cannot see the light when it is already shining, when the sun is shining already. Kailan mo makikita ang liwanag? Sa dilim. That is why let us thank the darkness in our life. They help us to shine. Continue to be good even in the midst of your problems, because it is a way for you to grow. Thirdly and lastly, be good still even in your suffering, because you will inspire people by doing so. Allow me to quote this very beautiful line from our patron saint, Saint Teresa of Lisieux, who once said, "Suffering gladly, born for others, convert more people than sermons." Ang ganda po, no? Suffering gladly, born for others, convert more people than sermons. Hindi mo alam na meron ka palang pinapalakas ng loob pag ikaw ay nagpapatuloy na maging mabuti, mapagmahal at banal,
kahit na ikaw ay nahihirapan sa buhay. Hindi ko po alam kung alam nyo, one scary statistic now in our world is that there are two fast-growing religions in our modern times. Ano po yung dalawang mabilis na lumalaki, lumalago, dumarami na reliyon, pananampalataya sa ating panahon? One is what they call the atheists, the non-believers, mga umalis sa simbahan, hindi na naniniwala sa Diyos. They're one of the fastest growing population. Pero ang pangalawa po, mga Muslim. Sabi po nila, by year 2050, mas marami na po ang mga Muslim kaysa sa mga Kristiyano. And what is the reason for that? Dahil po ang mga Muslim, pwedeng mag-asawa, 2, 3, 4, 5, 10, hanggang kaya po nila. Hindi po ba? Tayo po mga Katoliko, 1:1 lang po tayo. Ang tanong, ano po ang gagawin natin bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, para dumami din yung mga nananampalataya? What can we do so that we can spread our faith para din dumami tayo? Baka pagdating ng araw, extinct na tayo. Alam niyo po magandang solusyon? Tanong niyo po ano? Natutulog na po yata kayo. Tanong niyo po ano? Dapat po mag-asawa na din ang mga pare. Di po. Joke lang po yan. But so that our faith can spread, no, faster, we can convert people, no, a lot faster. This is what we should do. We should become true witnesses of Jesus. Amen? Yan yung sinasabi ni Santa Teresita. Pinakamagandang paraan para makonberte, para mailapit mo ang mga tao, ay yung maging matiisin ka at maging masaya ka sa iyong pagdurusa. Mas magandang paraan pa yan kesa sa paghuhumilya, pagsesermon ng pare. At kulang na kulang po tayo dyan. Yung nagpapatotoo sa ating pananampalataya. Pwede kang magpatotoo. You can preach through your actions, my dear friends. Hindi lang po kami mga pare ang nakakapagpahayag ng pananampalataya kay Kristo. You're also challenged to do the same with your life in simple things. By being patient with your husband or wife, by continuing your work, kahit na kakaunti ang iyong sweldo, naghihirapan ka, napakarami mong utang, sa pagpapatuloy na pagdarasal, kahit na puno ka ng mga pangamba, takot sa buhay, you can bear witness to your faith in simple ways. At hindi mo alam, meron palang nakatingin sa iyo at nai-inspire mo siya. Why should you continue being good even if you're ready to let go already? Even if you are already ready to give up? Because we are also charged by the Lord to spread His faith. You are challenged to become a witness to God. My dear friends, it is good to ask, have I been hurt? Ako ba ay nasaktan? Ano ba ang aking mga pinagdaraanan, dala-dala na mga pagsubok ngayon? Ito bang dahilan bakit nawawalan ako ng gana? Bakit hindi ko maipakita ang liwanag na binigay ng Diyos sa akin? Bakit nababawasan ang aking tuwa?
Bakit hindi na ako nagiging mabait? Bakit nawawalan ako ng gana o ng pagnanais na maging mabuti? My dear friends, whenever you are undergoing great suffering, remember that God is very close to you. Amen? As Mother Teresa also said, that when we suffer, it is the kiss of Jesus to us. That is why the next time that you suffer, you experience pain, thank the Lord. Continue being good, and your faithfulness may be a thanksgiving of how good and loving God still is in your life. Mahirap maging mabuti sa gitna ng mga problema. Mahirap maging mabait pag mayroong mga ibang tao hindi sila mabait sa iyo. Pero pag nagagawa mo na maging mabuti ka sa gitna ng pagdurusa, sa gitna ng mga problema, isa ang tawag sa iyo: banal. You are being holy when you continue shining forth, continue being good despite of the burdens and darkness of this life. And all of us are called to this life of holiness. Despite the fact that it is difficult, we ask the Lord in this Mass to help us, and we ask Saint Therese of Lisieux for her intercession and prayer. And we say, Saint Therese, help us, guide us, pray for us, now and forever. Amen. My dear friends, let us present to our Heavenly Father our intentions, acknowledging that He alone is the